good afternoon, good evening! Today is the day na mag-film ako ng bag collection. Maraming salamat Sis Jo sa pa-request. Hindi naman madami yung aking mga bags. Dati, gusto ko ng sobrang daming bags. Pero ngayon na medyo tumatanda na. Gusto mo na lang ng kaunti. Taran! Nandito tayo sa aking cabinet. Nandito tayo sa aming closet/office. Ako ang nag-design ng closet dito. At pinasadya ko talaga to. Hindi naman siya kalakihan. Papakita ko sa inyo ng malapitan. Yan yung overview. And then, second. Tada! And then, third. Yan lang. As in, yan lang talaga. Kasi dito is jewelry, watch, and then belts. Kung anik-anik, and then kung anik-anik. Kung gusto nyo mapanood itong area na to, please comment down below kung gusto nyo gumawa ako ng another vlog for this. Kasi yung ating focus for this vlogmas is itong aking bag char. Dito naman sa kabilang aparador tawag sa amin Dito ko nilagay yung aking travel na tote and then yung aking dalawang backpack. Meron din ako dito yung lagi kong ginagamit this season. Meron din ako dyang backpack. Ito naman is area ni Nico. Diyan ko lang nilalagay yung mga backpacks na pang travel. Yan mga backpacks yan ni Nico. Tatayo na lang ako para mabilis itong aking video na gagawin dahil nga kinakapos tayo ng oras dahil ako ay late ng gumising. But anyway, ito yung aking uunahin. Pasensyaan nyo na meron tayong background dyan ng damit. Itong tote na to, from C&A to siya. Binili ko to, I think, last 2 years, nung nasa bahay pa kami ng lola ni Nico nakatira. Hindi ko to nakita ng personal. Nung nakita ko siya sa website, in-order ko siya kaagad. Kahit na murahin lang to, sobrang ganda niya. At perfect siya sa size ko. Kasya din dito yung laptop ko, pero hindi magkasya pag nilagay mo siya sa case ng laptop. Gamit na gamit ko din to pag nagta-travel kami. During pandemic ata nauso yung tote, so gusto ko meron din akong tote. Kung nasubaybayan nyo ako, medyo madami akong tote, pero ito lang yung iniwan ko para sa sarili ko dahil bet na bet ko siya. Gusto ko din sanang kunin yung black nito, pero sabi ko sa sarili ko, one is enough. Char! O, diba? Ang ganda ng kulay beige. Kahit na mumurahin, matibay din siya. For sure, nakita nyo na to sa vlog. Pero kung hindi pa, ito is sa backpack ni RC. Matagal ko na tong gusto sa kanya. As in, sobrang tagal ko na tong hiningi sa kanya. Sabi ko sa kanya, arborin ko. Pero sabi niya, gamitin ko pa. Pero dumating din yung time na hindi niya pala ginagamit. Kaya, ayan, binigay niya sa akin. Thank you so much, RC! So, mga hindi pa nakakilala kay RC, siya yung friend ko from Frankfurt. At meron din siyang YouTube channel. So, ilalagay ko yung link niya sa description box. Sobrang bet na bet ko to dahil sa color niya. Kasi favorite color ko. And then, eto namang aking Longchamp. Basta, nabili ko to. Sobrang tagal na din. Sa old apartment pa kami nakatira. Sobrang hilig ko sa backpack dati. Kung nasubaybayan nyo ako, mostly sa mga hinuhol kong bag is backpack. Sa lahat ng mga backpacks na binili ko, na kasabayan nito, ito lang yung sabi ko, ikikip ko sa sarili ko. Gusto ko sana din tong ibenta, pero good thing na naalala ko, pag nagte-trekking pala kami, kailangan ko ng backpack na pangharabas. At itong backpack na to, sobrang gamit na gamit to sa akin pang trekking, maulanan, mainitan, buhay na buhay pa din siya. It looks brand new. Lipat naman ako dito sa area. At ito yung aking backpack. Parang feeling ko ito lang yung bag collection na anggulo dahil palipat-lipat. Ayaw ko kasing mag-arrange sa lapag tapos i-arrange ulit. Ito siya, regalo to sa akin ni Nico. I think 2018, 2019, 2020, something in that year. Christmas gift niya to sa akin. 2019. This backpack is supposedly for Japan. March 2020, magja-Japan sana kami. Pero, hindi yun natuloy dahil kasagsagan ng pandemic at
nag-close lahat. Ito is from Tumi. Nung time na yun, hindi pa gaanong mahal ang Tumi. Ngayon, sobrang mahal na ng Tumi. Medyo malaki lang to sa akin. Gusto kong bumili ulit ng ganito, pero yung medyo maliit na neto. Ginagamit ko to every time na umuwi akong Pinas. Ito yung hand carry ko dahil may lagayan siya ng laptop. Ito, pinaka-latest na nabili ko. Nakita nyo na to sa vlog ko. Kung hindi man, ito is from Mango. Mura lang din to, pero yung quality niya sobrang ganda. Solid yung quality niya. Nilalapag ko din to kahit nasaan. Puno nga lang siya. Ayan o. Mabigat dahil madami akong nilalagay dito. Sobrang bet na bet ko tong bag na to as in. For this season, hindi ako natatakot na umulan. Wala akong pakialam na mabasa siya. At dito naman talaga tayo sa lagayan ng aking mga bag. Tada! Sa ibabaw muna ako, pero hindi ko abot, so kailangan kong tumungtong. Ito siya is from LV Han. Hindi to siya original. Hindi ko sinasabing bumili kayo ng peke, pero ako kasi sobrang dali kong magsawa sa isang bagay, kaya minimake sure ko na itatry ko muna siya bago ko bilhin talaga yung original, dahil sobrang mahal ng original at hindi ko din siya basta-bastang maibenta or maisoli sa store. Ewan ko ba kung bakit ako ganito, pero ganun yung setup ko or mindset ko na gusto ko munang itry kung gusto ko ba talaga yung bag. Sobrang tagal na din to sa akin, pero wala pa akong nakikitang nag-fade yung kanyang hardwares. Dito lang. Since matagal ko na siyang nagamit at sabi ko sa sarili ko, if ever na magkaroon na ng budget, kukuha ako ng original nito. Next is eto. Tadaan! Huwag niyong pansinin yung aking damit na malaki. Uso dati yung oversize. Gina-justify talaga yung malaking damit. Anyway, eto is regalo sa akin ni Nico. Anniversary gift niya to sa akin. Ni-request ko din to sa kanya kasi siya, every time na merong occasion sa aming dalawa, lagi siyang nagtatanong kung ano yung gusto ko kasi hindi niya alam kung ano yung i-gift niya. Para madali sa kanya, nagtatanong siya sa akin lagi kung ano yung gusto kong gift. At ito, tamang-tama, nag-sale to siya. Sabi ko sa kanya, ito na lang gusto ko. Red na Michael Kors. Wala pa kasi akong red na bag. Sobrang gusto ko yung kanyang form. Ganitong bag ang gusto ko, mga top handle. And then, meron to siyang sling. Pero pag ginagamit ko siya, nakaganito lang. Ginagamit ko lang din to pag mga dinner date sa labas or lunch date namin ni Nico. Eto, tanan! Eto yung remembrance ko nung collaboration ng World Remit. Binili ko siya. Sabi ko sa sarili ko para mayroon akong remembrance ng World Remit. Pero, hindi naman talaga ganun yung dapat na mindset. Kasi, meron namang video, remembrance pa din yun, at hindi din naman to talaga kailangan. Ang hindi ko lang nagustuhan sa bag na to, malaki siyang tingnan, pero sobrang konti nung malalaman niya. As in, sobrang konti. Ito pala is from Furla. Meron din akong gustong bag sa Furla, pero sobrang mahal pa niya. Mag-aantay ako ng sale. Hindi din to original, pero sobrang tagal na to sa akin. As in, 2017 pa to, uy. Pero yung quality niya ay super ganda pa din. Ginagamit ko to pag summer. Pag summer dito, sobrang init at natatakot ako na masira yung aking leather na mga bags. Kaya ito yung pinanghaharabas ko. Same reason nung unang peke na bag ko. Same na same yung reason. At ang na-realize ko dito is ayoko sa zipper niya. As in, yung zipper niya sobrang hirap buksan. Nung nanonood ako ng mga reviews ng bag na to, yun din yung problema nila sa totoong mini palm spring. Pero meron na silang bagong palm spring na nasa labas na yung zipper. Gusto ko na din sana tong ibigay, pero sabi ni Nico, i-keep ko daw dahil sobrang cute niya. Ito ang nag-iisa kong vintage na Celine bucket bag. Hindi ko din to gaanong ginagamit dahil natatakot ako na masira siya. Sobrang ganda din ito, tingnan niya. Sobrang gandang-ganda ako sa material na to, as in. Nabili ko to ng second hand sa vintage shop. Sobrang ganda ng pagka-leather niya, as in. Pinangharabas ko din to sa Pinas. Pero kahit na pinangharabas ko to sa Pinas, wala to gaanong gas-gas. Kahit na sobrang tagal na nito. Tingnan niyo naman yung quality. It looks new. Totoong Celine to siya.
Eto naman, eto yung pinakamahal. Eto yung sobrang nanginig ako nung binili ko to siya. As in. Nabili ko to sa Roermond Outlet. Hindi ko na lang sasabihin yung brand. Kayo na ang tumingin. Ayan. Same kami ni Ate Mile neto. Same day namin siyang binili. Hindi ko din to gaanong ginagamit dahil nasasayangan akong gamitin to, pero I guess I should. Dapat gamitin siya dahil baka pagsisihan mo in the end na masira lang siya na hindi mo siya ginamit. So, dapat pala gagamitin siya ng bonggang-bongga. Medyo malaki lang to siya sa akin. Natakot din kasi akong dalhin to sa Pinas kasi baka masira yung zipper. Para talaga akong baliw eh. Hindi ko gagamitin yung bag ko dahil natatakot akong masira siya. Nilalagay ko sa itaas yung mga decolor na bag para uniform. Dito naman, kung hindi nyo natatanong, mahilig ako sa bag na itim. Meron ako dito ang Charles & Keith. Binili ko to dahil sa Chanel na wallet on chain. Yun yung pinaka gusto kong bag as in. Kaya napabili ako neto. Kasama ko si RC nung binili ko to nung nasa Cebu kami. Sobrang gandang-ganda ako sa bag na to. Hindi nga lang siya totoong leather pero steel. Maganda naman siya for its price. Ginamit ko to nung graduation ng aking kapatid. Nagtapos siya sa grade 12 ng salutatorian. Minabuti ko na magsuot ako ng parang presentable na bag. Ang aking nag-iisang MCM. Dati kasi mahilig ako sa mga maliliit na bag. Pero ngayon na umabot ako sa 29 years old, hindi ko pala kailangan ng maliliit na bag dahil wala akong nalalaman. Pero ito siya, happy to say naman na kahit na maliit to siya, sobrang daming malalagay neto. Ito naman is, nabili ko sa Japan na store at matagal na din to sa old apartment pa. Ewan ko ba sa sarili ko bakit ko binili to na ganung price kasi feeling ko hindi siya worth it. Gustong-gusto ko kasi yung Coach na Rowan ata yung pangalan. Basta yung ganito na Coach. Pero hindi ko siya nabili-bili dahil naaabutan ako ng pagka-sold out. Kaya nung nakita ko to sa live selling, ay, kinuha ko. Kahit na feeling ko para sa price, hindi siya ganun ka worth it. Ito is second hand lang. Bagong-bago pa din siyang tingnan. Meron din tong strap. Itong aking Coach na backpack naman, ito yung pinakaunang backpack ko na merong brand. Mas una pa to compare sa aking Longchamp. At ito din is nabili ko sa isang US seller. Hindi ko maalala kung kailan, pero na-vlog ko to. In-order ko sa kanya tapos pinadeliver ko dito sa Germany dahil walang ganito dito sa Germany. Naging fan ako ng backpack na to dahil dun sa nakita ko. Hindi ko makakalimutan talaga. Korean yun siya. Nasa Bohol pa ako nun. Tapos, nadaan ako ba? Nagmotor ako tapos nadaanan ko siya. Nakaganyan siya ba? Tapos, cute na cute ako. Sabi ko sa kanya, hala, ang cute ng backpack niya. Gusto ko din yan. So, yun. Nung time na yun, hinanap ko talaga siya. Alam ko na Coach yung gamit niya because meron siyang logo dito at saka kanilang signature na tag sa bag. Sobrang aliw na aliw ako at hindi ko to kayang i-let go. Gusto ko pang bumili ng ibang color nito. Sobrang gamit na gamit ko din to. Gusto ko talagang mag-let go ng bags para magamit ko yung iba kong bags talaga. Pero hindi ko din nagagawa. Nasasayangan ako dahil mga face out na din yung mga bag. Ano ba yan? Kate Spade na bucket bag. Sobrang cute na cute itong bucket bag na to. As in. Ang problema ko lang sa kanya is natatanggal yung tahi niya dito sa ibabaw. Ang cute niya, di ba? Ito yung bag ko sa Pilipinas. Hindi ko lang alam kung kailan ko to nabili. I think 3 years ago. Ayan o, ang cute niya. Ito yung bucket bag na perfect sa size ko. Ayan. Gusto ko din kumuha ng brown neto. Pero I think face out na siya. Wala nang ganito sa Kate Spade. Nabili ko din to sa US seller. Pero nakalimutan ko na din kung saan ko siya nabili. Kung kilala nyo talaga ako, ayaw ko sa bag na may zipper. Gusto ko sa bag yung diretso lang ba. Dati sobrang dami ko talagang bag as in. Pero nag-let go na ako. Last na uwi ko, dinala ko yung mga bag ko tapos pinamigay ko sa mga kapatid ko. Sayang din kung ibenta ko tapos mura lang yung pagkabili. Bigay ko na lang sa mga kapatid ko. So ayun, yung mga bags ko nasa kapatid ko halos lahat. And then dito naman sa baba, last 2 pieces. Meron lang ako ditong Coach. Ito naman is anniversary gift
pa rin ni Nico. Ayan, ang cute-cute. Pero hindi ko to gaanong nagagamit. Kasi dati, nung nauso ang maliliit na bag, ewan ko ba, kung bakit ako nagfa-follow sa mga trend. Yan yung pinapractice ko na hindi ko kailangang sumabay sa uso. Hindi ko to gaanong ginagamit, pero hindi ko din siya ma-let go dahil nasasayangan ako. Binili ko to dahil sa bag ng Gucci na ganito. As in, sobrang gustong-gusto ko yung bag na yun. Pero hindi ko afford, kaya naghanap ako ng alternative. Ang problema ko lang dito is sobrang haba ng chain niya. Hahanap ako ng chain sa Coach na babagay sa kanya. Hindi kasi babagay yung iba kong chain sa iba kong Coach na bag dahil yung kanyang hardware is something na muted na brass. Anong tawag doon? Basta hindi siya ganun ka-gold. Basta iba yung pagka-color ng hardware niya. Last but not the least is eto. Still from Coach. Since then, nung binili ko to, hindi ko pa to ginamit. Nabudol ako na ito ni Sis Jo. Hi, Sis Jo! Meron pa siyang laman. Hindi ko to ginamit dahil natatakot ako na magasgas yung leather niya. Kasi ang leather niya is delicate. Ito yung gloved hand leather. Delicate yung pagka-leather niya, kaya ayaw ko siya magasgasan. Hindi ko din to siya ma-let go dahil face out na to sa store or sa website. Alam niyo na kung ano yung brand yung gustong-gusto ko. At yun ay ang Coach. Sa mga contemporary na brands, Coach talaga ever since yung gustong-gusto ko. Madami din akong na-try na Michael Kors, pero lagi kong nabibenta dahil at the end of the day, hindi ko pala siya gusto. Hindi ko bet yung quality ng Michael Kors. Though, okay naman yung quality niya, pero mas bet ko talaga ang quality ng Coach. And, yun lang ang ating bag collection. I hope na nag-enjoy kayo. Let me know kung ano yung gusto nyo sa mga bags ko, or let me know kung ano yung bet nyo dyan, or kung magkapareho ba tayo ng taste. Let me know kung ano yung brands na bet nyo din, or ano yung mabubudol nyo sa akin, pero hopefully hindi nyo ako mabudol. Sana nagustuhan nyo. Sana nag-enjoy kayo sa vlogmas for today. Maraming salamat. At i-end ko na tong vlog. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like and share if you did. Leave a comment below. Follow me on my social media accounts. And please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on our next unfilmed vlog. Cheers! Gute Nacht! Happy!